Tinitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pambihirang pagtataas ng presyo ng pangunahing bilihin. Ito'y matapos magkasundo ng mga food processors at retailers na huwag muna magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto sa gitna ng tumitinding epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Sa personal na inspeksyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagawaan ng mga dilatang pagkain, bit-bit niya ang pangako ng mga food processors at retailers na hindi muna magtataas ng presyo ng kanilang mga produkto sa loob ng 1 hanggang 2 buwan upang maibsan ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, walang dapat ikabahala ang publiko dahil may sapat na imbak ng supply ng pagkain ang mga kumpanya. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Ang presyo natin ay kagaya, kaya magpapasalamat tayo sa mga private sector kagaya ng Century na sila ay pumayag na wag itaas muna. Huwag itaas ang presyo ng bilihin. Samantala, dahil sa hindi matansyang sitwasyon, tiniyak ng Department of Trade and Industry na namomonitor nila ang presyuhan at kontrolado pa rin ito. It's a worldwide situation. So kailangan talagang ma-update rin ang mga tao kung ano talaga ang real situation. But at least for now, the manufacturers that have products in the basic necessities and prime commodities have assured us that there will be no price increase for basic necessities and prime commodities for the next 30 days. Yung ibang produkto po, meron tayo hanggang 60 days. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na bukod sa benteng bigas sa mga kadiwa store, maglalabas din ang ahensya sa pamamagitan ng FTI ng murang dekalidad na bigas. Mga kaserbisyo, nandito tayo ngayon sa palengke at ito yung isa sa uri ng binibenta ng Department of Agriculture na well-milled imported rice. No? Ang layon dito ng Department of Agriculture ay mabentahan pa rin yung mga consumers ng mura na pero at least magandang uri ng bigas. Si Mang Javier, 5 dekada nang nagbebenta ng bigas sa palengke ng Kamuning. Aminado siyang mabilis maubos ang naturang klase ng bigas. Pero laking pasasalamat niya sa pamahalaan dahil hindi lang mga mamimili ang natutulungan nito, kundi pati silang mga negosyante. Ay dito naman wala pa naman panic dito dahil may binhi nga. Malaking bagay ang binhing yan Ay sabi ko nga sa kanila yan kay may ubos. Dahil baba dito ay halimbawa, 1,000 sako, isang araw, o talaga naman 1,000. Ay, nga nakatambak, ay nakarating tindahan, ubos. Sabi kahit pa sa 2,000 ang dalhin dito, bukas ubos ulay. Hindi naman niya napigilang maging emosyonal dahil sa harap ng mga ginagawa ng Pangulo para matulungan ang bayan sa gitna ng krisis. Nakakatanggap pa ito ng mga pambabatikos. Aminado siyang naaawa siya sa Pangulo, kaya bilang suporta sa pamahalaan, handaan niya siyang magsakripisyo dahil lahat naman raw ay nahihirapan sa kasalukuyang sitwasyon. Wala akong tubo din sa 20 pesos na yan. Pag mahal ko dito sa era ng Kamuning, sinasakripisyo ko ang sarili. Para lang maging maligaya ang tao. Dapat sabay-sabay tayong mag-aano sa Gayon. Totoo yun. Dahil ako'y nakaukansya naman, ako'y talagang loyalty yan. Bakit sir? Ang pagmamahal ko hindi babasta. Dahil pamula pa sa ama hanggang sa anak, maganda ang ginagawa ng serbisyo sa mamamayan. Hindi nila pinagkakaitan ang maliliit. Sinabi ng DTI na maaaring idulog sa kanilang tanggapan kung may mga ulat ng hoarding at pagmamalabis sa mga presyo. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.